First Corinthians chapter 1, verse 18 and verse 21. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. The role of preaching in the life of believers. Ano ba ang role? Ano ba ang nakikita natin na nagkakaroon ng parte sa buhay natin ang preaching? Yan ba ay kabahagi ng ating buhay? Papaano? Alam natin na marami ang kabahagi ng ating buhay kagaya ng music. Para lalo na do sa mga magaganda ang boses, magaganda ang marunong umawit, ay laging nakikinig yan ng music. At makikita natin yung talagang mahilig na mahilig sa music ay laging nakabara yung sa tenga niya yung earpads, earphone, or ear whatever, no? Or laging merong kung pupunta siya nasa sasakyan, may tutunog, bago matulog, may tumutunog, at hindi siya makatulog nang walang tumutunog. So, music is a very important part of that man's or woman's life. Meron namang ang natatandaan ko, no, nung maliit pa ako, yung news. Pag gising mo ng alas 5 ay aandar na yung si Paeng Yabot. At saka sa gabi naman ay si Johnny Midnight. Ayan. So, yung mga news, no? Ay news, entertainment, radyo, tapos pumasok na yung TV. Yan ay tuloy-tuloy sa hindi makatulog pag walang news, kahit naglalaba, kahit nagluluto, mayroong balita. Meron namang busy sa laro. No? Hindi nila mapigilan na hindi maglaro. Kahit Kristiyano na, ay malaking parte pa rin ng buhay nila yung paglalaro. Kahit matanda na. Yung iba, isipin natin, siguro dapat mga 20s na overcome na natin yung games. Pero hindi, may mga 50s na naglalaro pa din. So, ganun talaga, no? May kanya-kanyang, siguro nung bata siya, hindi siya makabili ng mga laruan, kaya naglalaro pa rin siya. Meron namang ang hilig ay pagkain. Malaking parte ng buhay niya yung pagkain. Lagi siya sa restaurant, naghahanap lagi ng food trip. Kung ano yung latest buffet. Malaking parte ng gastos niya ay pagkain. Merong clothing. No? Laging bago ang damit. Beauty. Laging bago ang lipstick. Comfort. Laging may pinupuntahan kung saan doon ang init-init. Kailangan makapunta siya sa isang komportabling lugar. So, ang daming parte ng buhay natin, iba-iba ang majority. So, parang yung preaching, nakikita ko, ay tinitingnan ko yung mga likes and dislikes. Tinitingnan ko yung mga usapan. Very small part ang preaching. Kasi, kita nyo yung Old Baptist life, napakalaki ng bahagi ng preaching sa kanilang buhay. Alam nyo, ang Old Baptist life, unang-una, nakikinig yan ng preaching 2 oras. Ang service niyan ay 8 oras. Pero bawat preaching, 2 oras, pinakamaikli. Tapos, habang pauwi yan, pinag-uusapan ng pamilya yung preaching. Pagdating niya sa bahay, kakain niyan, preaching ang pinag-uusapan. Yung sinabi nung preacher.
Yun ang sentro ng kanilang existence as a family. Pagkatapos, bibilihan ng panahon nila Spurgeon, bibilihan ng papel. Ang laman nun, yung preaching. Wala pang nun. Yung TV. Dahil walang TV, walang tablet, ang binibili nila, 1 centavo, yung pinreach ng pastor at ng ibang pastor. Tinatranscribe yan. So that was the way of life of Baptists during those days. They were so hungry with the preaching of God's Word. And it really has an impact in their lives. Kaya nga, ang isa sa mga istorya, kapag ka nire-raid ang bahay or community ng mga Baptist, sinusunog yung mga libro nila, kaya nilang i-reconstruct ang Biblia dahil nandito. Yung mga bata, lalo na, yun ang kanilang memory, kumbaga, yun ang kanilang hard disk, yung SSD nila. Yun ang kanilang memory. Kaya, tawagin mo na yung si Genesis. Kasi kabisado niya yung Genesis. Naisulat ko na yung Genesis. Tawagin mo na si Exodus. Kaya 66 na bata lang, buo na uli yung Bible. Actually, since maikli lang yung Philemon, maikli lang yung Jude, siguro isang bata lang yung kaya na yung 2, 3 aklat. Nare-reconstruct nila to the letter. At ngayon, very few ang sa ulado ang King James Bible. Alam nyo, ang huling, although siguro marami pa rin, pero hindi ko lang kilala, pero ang huling kilala ko na world famous, na kabisado niya ang buong Bible, is Jack Van Impe. Patay na yon, Pero Jack Van Impe was a Baptist preacher, and he is well known in the world as the man who memorized the Bible, the King James Bible. Sana galing sa SGBCI, another man who memorized, or another woman who memorized the King James Bible. And meron pang isa, na-memorize niya yung buong New Testament sa Amerika. I don't remember the state kung saan siya. Pero itong babae na ito, na-memorize niya na in Braille. Bulag. New Testament, King James. Bulag. Pero memorize niya ang New Testament. Sipin niyo yun, What a gift. What a blessing to know these things. So, the preaching of the cross. The preaching of the cross is to them that perish foolishness. So, hindi tayo dapat ma-identify doon sa mga perish, them that perish. Yung mga ayaw sa preaching. Yung mga hindi interesado sa preaching. Yang mga yan ay kilala natin, pinapakilala sa atin ng Diyos, yan yung mga lost. Yan yung mga unbelievers. Yan yung tinatawag na them that perish. And if you, today, do not have the love for the Word of God, examine yourself. Baka ikaw ay isa sa mga them that perish. Pero meron ka lang religion. It's possible. But to us, which are saved, what happened to you when you hear the preaching of God's Word? Is there power manifested in your heart? Does every preaching touch your heart, or that in every preaching time, does the Lord talk to your heart? That should happen. Because unto us which are saved, it is the power of God. Unto them that perish, it is foolishness. Kaya hindi nila
natatandaan ang preaching. Hindi nila masyadong siniseryoso ang preaching. Tinutulugan nila yung preaching. Hindi nila, walang tama sa kanila. Hindi sila tinatamaan. Wala silang natatandaan. Bakit? They are people who perish. And their attitude to preaching is foolishness. Either alam ko na yan, narinig ko na yan, mababaw lang yan, okay lang sa akin, sige lang, salta ka lang. Pero merong mas magagaling kesa sa'yo. Alam niyo mga kapatid, sino man ang tumayo dito, by the grace of God, may mapupulot tayo. May kakausapin tayo ng Panginoon. Sino man, bata o matanda, basta binigyan ng Panginoon ng mensahe, try to extract. Try to ask the Lord, Lord, kausapin mo ako sa preaching na yan. Dahil sasabi, unto us which are saved, I am saved. So, I should feel the power of God whenever there is preaching. Let it be the center of our lives. More than music. More than food. More than the impeachment. Ilang oras natin pinanood ng impeachment para doon sa mga nanood. No? Ewan ko yung iba kung nanood. O walang pakialam. Okay lang yun kung wala kayong pakialam. Pero dapat ang preaching may pakialam. Isipin mo, no? Baka 30 minutes lang tapos na itong preaching na to. 4 na oras yung impeachment. Tinrabaho mo talaga. Baka yung iba nagte-take notes pa. So, galing. Talaga. Di ba? Excited ka. Pero, pag preaching, tas may laway pa rito. Tapos walang na-retain. Hindi ka excited. Di ba? So, saved ka ba? Unto us which are saved, it is the power of God. The world says, it is foolishness. But in truth, it is the wisdom of God. Why does the world say it is foolishness? Because they receive not the things of the Spirit of God. They don't have the power to see it or to hear it. Kahit napakalino na yan, kahit maganda yung pagkakalatag, kahit ang galing ng PowerPoint. No? Pinagtatrabahuan ng preacher, may PowerPoint, meron pang sound effect, pero walang effect sa kanya. Wala siyang natatandaan. The sinners may say it is foolishness, but we make sure that each preaching is not foolishly prepared. Kung ikaw ay assigned to preach or to teach, maraming maaring hindi mapansin yung ikaw excited ka kasi ikaw ay magpipreach. Maaring yung iba hindi. Kahit ganun pa man, dapat pa rin you prepare. And you prepare in the best way that you can. These are foolishly, there are foolishly prepared sermons na kung paano na lang. Or pinagtrabahuhan pero dahil mali ang source, mali ang theology, mali ang training, foolish pa rin lumalabas. Kaya it's sad. Kaya nga we need a Bible college. No? Ini-encourage ko yung mga preachers, mga Baptists. Sana sumama kayo sa GGCS Bible College para disiplinado yung utak natin na kapag gumagawa ka ng sermon, you have certain boundaries. Automatic. No? Hindi ka magwa-wild. No? Kasi pagka in-assign ka, excited ka. Pero baka mamaya kung ano-ano yung sabihin mo na hindi malayo dun sa dapat. Pero pag train ka, andyan na yan eh. Madali na.
Kaya pwede kang lumalim. Pwede kang dumive. Hindi ka busy kasi sa palutang lang. 'Di ba? Kasi yung luta, kabisado mo na yung how to float in the water, so you can dive without fear. And then you can still float. And you will still be alive. Oh, so that we can make that as an illustration. So don't prepare foolishly prepared sermons, although the preaching of the cross is to them that perish foolishness. The preaching of the cross arouses the spirit of the saved to admire the power of God. Pagka ikaw ay ligtas, kahit na basic salvation yung pinipreach, na-excited ka pa rin. Kahit na sabihin ng iba, mababaw, no? Hindi masyadong pero narinig mo yung word of God tapos nailatag niya ng maayos. Okay yun. Sarap. Galing. Purihin ng Diyos. Meron kang appreciation. It arises, the truth arises. And therefore your spirit is aroused because you are one of the saved. And to the saved, it is always the power of God. Kailangan mag-aral din tayo minsan, no? Ng amen, na tamang-tamang amen. Hindi ka nag-amen dahil tinamaan yung asawa mo or yung kaibigan mo. No? Kaya ka nag-amen. Oh, amen, amen! Oh, di ba? Kaya ka nag-amen kasi tinamaan ka. Di ba? Kaya ka nag-appreciate sa truth. Kasi, uy, that's for me. Yun ang tamang timing ng amen eh. Hindi yung nag-amen ka kasi, uy, tinamaan siya, mabuti nga. Diba? Excited ka. Sige pa! Tirahin mo pa siya, pastor. Para sa kanya yung preaching na yan. Para sa'yo. Wala. So that is also the foolish way of hearing the preaching. There is a correct way and there is a foolish way. So, ingat tayo sa pag-amen. 'Di ba? Ilang beses na tayong nahuhuli sa ganyan eh. Nag-amen tayo ng wala sa tamang timing. Wala tayo sa tamang timing. So, if we are saved, the preaching of the cross is appreciated. It is a learning experience. Nadagdagan yung kaalaman natin. It is a realization. Nadagdagan yung pagkakakilala natin sa ating sarili. Na meron tayong mali. Na meron tayong dapat i-improve. Na meron tayong dapat baguhin. And the true preaching always exalts God and Christ. Kaya ka nag-amen. Kaya mo na-appreciate. Kasi ang true preacher na may hawak na true preaching ay ang sentro niyan si Kristo. Kaya dahil save ka, tuwing na itataas ang Panginoon mo, natutuwa ka. Tuwing natataas si Kristo, ang Panginoong Diyos, ang Ama, natutuwa ka. Kaya ka mag-amen. Hindi dahil nabugbog sa pansin yung ibang tao. No? Pagka napapansin yung ibang tao, ang tendency dapat natin, ako ba yun? Baka ako ganun din. 'Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon nung sinabi niya, one of you shall betray me. Alam ko na yan kung sino yan. Hindi ako yan. Hindi ganun ang attitude ng mga apostles eh. One of you shall betray me. Is it I? Ako ba pinapatamaan mo, Panginoon? See? Hindi nila hinahalata na si Judas. Hindi nila tinuro, hindi nila iniisip. Ang ibang tao, iniisip nila, ako kaya yun?
Baka ako yun. Sana hindi mangyari sa akin. Is it I? Diba? That is the effect to the saved, to the person na i-apply mo sa sarili mo. And not immediately say, alam ko yan kung sino yung pinapatamaan ni pastor. Alam ko yan. Kilala ko yan. Alam ko yan. Alam ko ang kwento niyan. You miss the point. Although halimbawa na nga, kilala mo nga. Alam mo nga yung sitwasyon. Okay? Pero, anong dapat attitude mo kung meron kang ganong knowledge? Is it I? Is that applicable to me? That is the proper way that the Spirit works in your heart. Kahit na alam mo na merong iba. No? Magkakaganon kaya ako? Sana hindi ako magkaganon. First and foremost. Yun ang concern mo. Hindi yung, hindi ako magiging ganyan. Sino yung ganon? Hindi ako magiging ganyan. Salamat, Panginoon, hindi ako ganyan. Sino yun? Yung publican. Nakatabi yung tax collector. Publican. Yung Pharisee, nakatabi yung publican. Di ba? Oh Lord, I thank God that I tithe and I'm not like this publican. Pinagmamalaki niya yung spirituality niya. Alam na alam niya kung sino yung katabi niya mag-pray. Hindi tayo ganun. Sino yung umuwi na may righteousness, may justification? Yung publican. Kasi nag-humble. Lord, hindi man lang siya makatingin sa taas. Lord, be merciful to me, a sinner. Tama yung dating sa kanya nung mensahe sa puso niya. So, yun ang imitate natin. Pagka tayo ay nakakarinig ng preaching, the preaching of the cross should be a delight as a display of the Holy Ghost sa ating buhay. Salamat, Panginoon, na tinamaan ako. Salamat, Panginoon, napansin ko yung sarili ko. Salamat, Panginoon, kinausap mo ako. You go away, you go home. If that is what happened, that is the Holy Spirit. But if you go home and you talk about, pinatamaan na naman si pastor, sinabi na naman yung tungkol sa ganyan, tungkol sa ganon, talagang mabuti na lang, hindi ako ganon. That's not of the Spirit. That is carnality. The preaching of the cross pleases God. Tingnan natin, anong sabi? After that, in the wisdom of God, sa verse 21, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Kahit na po, anong gawin nating preaching, hindi yan ang nakakaligtas. Pero yan ang means na pinili ng Panginoon to save them that believe. Ang nakakaligtas, the touch of the Holy Spirit, the sacrifice of Christ on the cross, the election of God. Yang mga kilos ng lahat ng Panginoon yan, salvation is of the Lord. It's not the preaching that is powerful. It is not the preacher that is powerful to save the lost. No. It is, kung titingnan natin, it pleased God by the foolishness of preaching. It is the means. It is the carrier of the message. Dumadaan lang ang mensahe ng Diyos sa foolishness of preaching. Pero hindi yun ang nagliligtas. May mga Armenian friends tayo, mga free will friends tayo na kailangan galingan natin kasi galingan natin ang paliwanag kasi dyan, kawawa naman. No? Pag hindi nila naintindihan, yung salita ng Diyos ay hindi sila maliligtas. Na iniisip nila, nasa kanilang, yung burden nasa kanila. Yung kaligtasan ng kaluluwa, ng lost, nasa sa kanila.
That's the wrong idea about getting people saved. You just bear the message, you study, you get the people to hear the Word of God, that's good. Pero, ang resulta ng kaligtasan ng mga tao, ang Panginoong Diyos nagdadala niyan. Yan ay sa Panginoon. Kung may naligtas, habang ikaw ay nagsasalita, may naligtas, salamat sa Panginoon. Hindi mo pasalamatan ang sarili mo. Kaya hindi tayo nagbibilang dito. Ilan na naligtas? Yung ibang church, bakit nagbibilang? That is a part of keeping score as if ginagawa mo ang lahat para ikaw ay magkaroon ng magandang result sa kingdom of God. At dahil nagkakaroon ka ng results, ibig sabihin, magaling ka na pastor, magaling ka na preacher, magaling ka na church. But that is not the way. We just go. We just remind ourselves, I must talk to somebody. I must preach. I must share. I must give out gospel tracts. Obligahan natin sarili natin. Ngayon, kung may tumanggap sa Panginoon dahil doon sa ginawa mo, purihin ng Diyos, hindi ikaw. Kung merong naligtas, mabilang mo o hindi, ang importante, matanda mo yung pangalan para ma-follow up. Diba? Sinera mo, tapos nakita mo, interesado, tapos nagtanong, pwede ba makuha yung details mo? Ganun lang. Praise God, nung Sunday, may nakuha tayong isa na taga dito lang, sa Imos. No? Kinausap, sino ba kung mausap doon? No? Sabi ni Pastor Jack, taga Imos daw yun, taga Molino. So, pinalo up ni Louie at saka, pinagtulungan ni Louie at saka ni James. Kaya, nangako na sa Sunday, siya at saka yung anak niya pupunta. Ngayon, pag hindi, para makasigurado, para makita niya rin na interesado tayo sa kanyang kaluluwa, ipa-follow up natin bago maglinggo. Ganun yun. Meron tayong Sabado na nagpa-follow up tayo. Punta ka bukas Punta ka bukas. Gusto mo sunduin kita. I-meet kita sa somewhere. No? Meron tayong ganun. Tapos yung mga dati nang umattend. Yung iba graduate na raw, sabi ni Brother Jason tsaka Sister Jenny. Graduate na, so wala na silang, hindi na sila nagkikita lagi. Alam niyo yung mag-asawa na yan, sinasabi nila, sana po ma-follow up nyo. Kasi talagang dito namin sila nirarota. May church sila, pero dito nila dadala. Kasi umaga. No? Hapon yung kanila So, this is our chance. Nakarating na rito, nakarinig na, nakatuloy-tuloy nang umattend, biglang tumigil. So, alam ba natin yung nun? Brad, alam ba natin? Yung kanilang mga details, contact details, okay. So, follow up. No? Kunin yung Facebook, kunin yung telephone, email, whatever. Yung mga members natin, I think more than 10 members na natin, members na ng church na matagal nang hindi pumupunta. It should be a burden. And habang hindi sila nakikinig ng preaching, kahit na online, nagtatanong ako nakikinig ba kayo kahit online? Hindi nga po Ay, sobrang busy naman. Isipin mo, kaya hindi maka-attend dahil maglalaba, kaya hindi maka-attend dahil may pasok. Pagdating mo sa bahay, hindi ka pa rin maka-replay. So, sobra na yun. Iba na yun. Diba? Kaya, kailangan nila ng minsan ka-level. Ako, hindi na ako sinasagot Alam niyo ba yun? Hindi na ako sinasagot ng iba. Kapa-follow up ko.
pero kayo sasagutin. So, I pass the baton to you. No? Siyempre, alam nila na iba ang pastor. Pag yan ang nagpa-follow up, tapos hindi mo sinasagot, baka kung ano-anong gawin yan. So, mga kapatid, I hope that tinamaan tayo ng preaching na matindi pala dapat ang papel niyan sa buhay natin. Tayo po ay manalangin.